Welcome everyone to Weekly News and DW with major tidbits, and the topic for this video is 39 ng EDSA na puno ng welga. Last year, 2023, naglabas ng statement ang mga Marcos saying na nakikisa sila sa komemorasyon ng panahon kung saan ang Pilipinas ay napaka-polarized, where politics divided us. Never mind the fact na ang pamilya nila ang pinatalisik sa pwesto at binuwag ang diktadurya ng kanyang pangalan. And we didn't bat an eye. Kasi ginawa ni Digong na holiday ang Pebrero 25 a year prior. Now, last year, February 25, 2024, hindi dineklarang non-working holiday dahil sa linggo raw ito umapat. Parang wala rin daw kung gagawin niyang non-working holiday yon. Not recognizing the fact that the EDSA anniversary is in and of itself not only for an extra day of rest for the people, but we didn't bat an eye kasi hindi naman tayo naapektuhan. Last year again, August 21, the death of Ninoy Aquino. Dinelay ng ilang araw ang selebrasyon ng pagkamatay ni Ninoy Aquino. Natuwa ang masa dahil humaba pa ang long weekend nila. And we didn't bat an eye. Hindi nagsalita kasi deserve nila yung 5 araw na tuloy-tuloy na pahinga. Diba? 2025 para sa Pebrero 25 para sa ika-39 anibersaryo ng EDSA, ginawang special working holiday ang selebrasyon ng EDSA. Tapos ngayon, Marcos dropped all the pretense and did not offer an explanation satisfactory sa mga progresibo. Today, kino-commemorate yung EDSA anniversary, but then some are saying na bakit hindi siya na-declare as non-working holiday gaya dati. May we know the wisdom of Malacanang, bakit idiniretso since I think 2023, hindi na siya na-declare as non-working holiday. Yes, as of now, February 25 is declared a special working day, and I think it is the prerogative of the President. And when we say special working day, still, there is encouragement to people to commemorate, to join any event, and it will not hinder any activity to commemorate the EDSA People Power. But isn't this an effort, ma'am, from Malacanang, para kasi yung mga critics sinasabi na gusto nang burahin yung part na to ng history ng bansa? Okay, again, yan na naman ay kanilang mga opinion sa mga balak na tumuligsa. And in all realities, most of the Filipino people still did not bat an eye. Kasi, mga Dilawan, Pinglawan at komunista lang naman ang magagalit kung hindi gagawing non-working holiday ang EDSA revolution. Pero, kailan ba tayo maghihising? Do we really ought to accept yung rason na ibinigay ni BBM? Na, kahit hindi naman or kahit hindi raw siya non-working holiday, sinabi pa rin naman sa statement ng Malacanang na, mag-reflect sa event na yon. Paano makakapag-reflect ang sambayan ng Pilipino kung sila'y nasa trabaho, nakikipagsiksikan sa MRT, LRT, bus, jeep, makuliglig, and whatever? When is it all enough? Tapos sa mga nagwewelga para sa tamang komemorasyon ng isang bloodless historic revolution ay nire-red tag ng gobyerno, hinaharas, at sinusundan-sundan. Malakas na naging pushback ng mga grupo ng kabataan, nasa laylayan at progresibo sa pagdeklara ni Marcos na working holiday ang selebrasyon ng EDSA. Nauna sa mga nagsuspende ng kanilang mga pasok ay ang mga universidad, kolehiyo at eskwelahang katoliko para ipagdiwang ang People Power Revolution kung saan naging malaki ang impluwensya ng simbahang katoliko, pari at madre sa pagmomobilisa ng mga Pilipino para magmarsa para ibalik ang demokrasya sa bansa. And they're probably thinking, sana ganun na lang ulit yung malakas ang impluwensya naming mga pare sa Pilipinas. Kasi again, si Cardinal Sin ang nag-call on to justice or nag-call on to the Filipino Catholic faithfuls para magmarcha laban sa diktadurang Marcos. Nang marami ring sumunod na universidad sa mga suspensyon ng klase sa Pilipinas, even state universities like UP and TUP among others.
Nag-stage rin ang walkout ng mga estudyante ng mga state universities tulad ng PUP, Cavite State University, WVSU or West Visayas State University at BULSU. Even yata yung UP Tacloban, I'm not sure. Sa kalagitnaan ng kanilang klase, protesta ang hindi pagsuspindi ng administrasyon ng kanilang eskwelahan bilang isang uri ng historical revisionism at erasure sa mata ng kabataan na nagkaroon ng malaking papel, lalo na sa kanilang mga kaedad noon sa pagpapatalsik sa mga Marcos sa ating bansa. Nagsagawa rin ng kilos protesta ang mga grupong pesante, manggagawa, estudyante at marami pang iba para gunitain ang EDSA People Power Revolution sa EDSA Shrine. Now, I don't wanna be here at mag-live up dahil sa patuloy na pag-iisip ng paraan ni BBM para tanggalin sa isip ng kabataan at ng basically the whole Filipino populace ang EDSA People Power na nagpalaya sa kanyang pamilya sa Malacanang. Alam ko namang kapag masyado kong itinaas ang EDSA, like venerate ko siya masyado, like in the pedestal or on the pedestal, sasabihin nyo, ako'y dilawan, o kaya may pink lawan, o kaya mga komunista. It's a dilemma or trilemma, I guess, of sort dahil kapag ayun na ang nasa isip ng tao, hindi na sila makikinig, hindi na nila tayo pakikinggan. Kaya we have to walk a tightrope para lang hindi tayo isyan ng mga supporters ng kung sino man ang ating binabatikos. Ulit-ulit ko itong sinasabi. Huwag tayong magalit sa mga nagwewelga o nagsistrike, lalo na kung ang kanilang ipinaglalaban ay tayo rin. Hindi man natin maisip kung paano makakatulong yung lagi nilang pagpuprotesta, pero tandaan natin, tingnan ang larger picture. Think about the bigger picture. Kung ano ang epekto ng kanilang pinaglalaban sa kanila, sa'yo at sa mga susunod pang henerasyon. Dahil I will assure you that etong mga inconvenience is something that you would benefit and all of your progenitors to come. Ayan ang gusto ng mga Burgis. Ang maglaban ang mga dapat ay nakikipagkapatiran at nagtutulungan, nag-uunawaan at nagsasamahan. Ayan ang hindi nila makakayang buwagin at lampasan. Kaya hanggang maaga pa, divide et impera, divide and conquer. Pag-awayin mo yung mga dapat magkakampi. And they're doing a fantastic job. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you particularly. Di ko alam yung name mo pero you should subscribe. Muhammad Smith? I don't fucking know. John Smith? Salamat sa manunod mga kabayan. For me, like, subscribe, follow my links in socials and over. Choose that would be linked down below. Sa susunod muli, of course, paalam.